Mahigit 200 milyong pisong halaga ng high-grade marijuana o kush ang naharang sa NAIA Terminal 3. Nasabat ito ng Bureau of Customs NAIA. Ayon sa mga otoridad, nakasilid ang kush sa 6 na maleta na pagmamayari ng 2 Pilipinong galing Bangkok, Thailand. Na-turn over na sa PIDEA ang mga kontrabando, gayon din ang mga suspect. Itinutuloy itong pinakamalaking nasabat na kush ng BOC NAIA. Sisilipin na rin ng Anti-Money Laundering Council ang mga kasino. Kasunod po ito ng mga ibinulgar ni Senator Ping Lacson tungkol sa tinaguriang BGC Boys na kinabibilangan ng mga DPWH engineer na sangkot sa issue ng flood control projects. Saksi, si Maki Pulido. Sa privilege speech ni Senator Ping Lacson, duda niya hindi lang nagsusugal sa kasino ang mga binansagan niyang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Apat dito, mga naging opisyal ng DPWH Bulacan. Maaari, sabi niya na naglo-launder ang mga ito ng pera o nililinis ang perang nakamal mula sa mga flood control project. Sa kanyang pagsasaliksik sa loob ng mahigit 2 taon mula 2023, mahigit 2 bilyong piso ang cash na pinapalitan ng chip sa kasino ng BGC Boys. Baka naman money laundering scheme. May report kami at ito ay aming pang binabalidate na peke lang ang pagdeklara nilang panalo. How so? Magpapalit ng cash into casino chips. Pero pag natalo ng kaunti, pupunta sa cashier para mag-cash out at ideklarang panalo ang pinagpalitan nilang chips. Ayon sa Anti-Money Laundering Council, isa ito sa mga paraan para linisin ang itinuturing na maruming pera dahil galing sa korupsyon o krimen. Binibili po nila yung chips and then they engage in minimal play. Sometimes walang laro. And then these launderers cashes out yung mga chips po na yun. The funds can be presented as legitimate gambling winnings. Kaya isa raw ang mga kasino sa covered institutions. Ibig sabihin, may mga regulasyong dapat silang sundin tulad ng pag-report sa AMLC kung may transaksyon na 5 million pesos o higit pa. Red flag o dapat na ring i-report sa AMLC kung masyadong malaki ang halagang pinapalitan. Kailangan nga raw may valid ID na ipresenta at may certificate of winning mula sa kasino para matiyak na totoong galing sa panalo ang casino chips na i-convert na sa cash. Matapos ang pagbubulgar ni Lacson, sabi ng AMLC, iimbestigahan nila ang mga kasino. Nagkalaki po yun na penalty under our rules of administrative cases against covered persons. May table of penalties po yun. Depende po sa possible na violation na makikita namin. Iniimbestigahan na rin ng AMLC ang mga personalidad na nadidikit sa mga questionabling flood control project, mga opisyal ng gobyerno, construction companies, pati na mga kaanak nila. Kasama rin po yung mga nabanggit na mga pangalan. Alam naman po natin yung laundering of funds, even corruption can extend even to associates or family members of those involved in corruption. Kaya lumalawak po siya. Tapos initial finding namin, napakaraming bank accounts, napakaraming properties, whether real or personal properties. Tinitiyak ng AMLC kasunod ng kanilang investigasyon ang paghingi sa Court of Appeals ng freeze order para hindi magalaw ng mga nagsabwatan sa korupsyon ng flood control projects ang ninakaw nilang pera. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Patay isang estudyante matapos tangayin ng agos sa kanal sa kasagsagan ng ulan sa Iligan City. May naitala namang pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang probinsya dahil sa masamang panahon. Ating saksihan. Biglang rumagasa ang tubig mula sa ilog sa barangay Pakuan sa La Libertad, Negros Oriental kahapon. Sa lakas ng agos, umapaw ang tubig sa spillway kaya stranded ang mga residente. Pero ang iba, sinuong ang ragasa para lang makatawid. Ayon sa isang kagawad, nagulat sila sa biglang pagbaha dahil wala namang ulan doon. Wala ring ulan pero lumakas din ang agos sa Kalaksaan River sa lungsod ng Gihulngan. Sa Iligan City, wala nang buhay ng matagpuan ang estudyanteng 9 na taong gulang sa barangay Tubod kanina. Matapos siyang mawala ng maanod ng tubig sa gitna ng pag-ulan kahapon. Ayon sa kanyang guro, pauwi na ang estudyante nang mangyari ang insidente. Sabi ng ilang residente, nadulas at nahulog sa kanilang bata pero hindi siya agad nasagip. Nagmistulang ilog naman ang ilang kalsada sa Barangay Caridad sa Lambayong Sultan Kudarat dahil sa pagbaha.
Stranded naman sa Isulan-Culaman Highway ang mga motorista kaninang pasado alas 6 ng gabi. Humambalang kasi sa daan ang mga lupa at bato dahil sa pagguho kasunod ng malakas na ulan. Tumawag na sila sa mga otoridad para makapagsagawa ng clearing operation. Nakaranas din ng malakas na pag-ulan kanina sa Coronadal City. Halos zero visibility naman ang naranasan dahil sa malakas na ulan sa ilang bahagi ng Cotabato. Sa NLEX, nakuha na ng makapal at maitim na ulap kaninang hapon. Maya-maya, sinundan na yan ng malakas na buhos ng ulan. Naranasan din ang malakas na ulan sa Quezon City kaninang hapon. Kasabay nito, agad na tumaas ang baha sa may Maria Clara Street, corner Araneta Avenue. Naperwisyo roon ang mga pedestrian at mga motorista na ang ilan ay di nakausad sa takot na tumirik ang sasakyan. Ang iba naman, lakas loob ng nilusong ang baha. Umabot ang mahigit 1 oras bago tuluyang humupa ang tubig sa kalsada. Ayon sa Pag-asa, na-dissipate o nalusaw na ang binabantayang low pressure area malapit sa Quezon Province kahapon. Pero may bagong LPA na nabuo at huling namataan kaninang hapon sa layong 980 kilometers sa silangan ng Southern Mindanao. Sabi ng Pag-asa, mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo sa ngayon. Pero lalapit o tatawid ito sa Eastern Visayas o Northern Mindanao simula sa weekend. Ngayon pa lang ramdam na ang epekto ng buntot o trough nito sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Pinaghahandaan ng iba't ibang grupo at maging ng mga otoridad ang malawakang protestang ikinakasa bilang pagkondina sa katiwalian sa gobyerno. Ang isang grupo naman ng mga negosyante na babahala sa posible epekto ng isyu ng katiwalian sa pagpapautang ng mga dayuhang institusyon sa Pilipinas. Saksi si Sandra Aguinaldo. Mismong sa harap ng tanggapan ng Bulacan 1st District Engineering Office ang protesta ng mga estudyante mula sa isang universidad. Sa DPWH Bulacan 1st District Engineering pareho nagsilbi sina Engineer Henry Alcantara at Engineer Bryce Hernandez na parehong ginisa sa mga pagdinig dahil sa pagkakasangkot umano sa anomalya sa flood control projects. Mahiya naman po kayo. Kadiring kurakot! Sa EDSA naman, iba't ibang grupo rin ang nagtipon para kondenahin ang korupsyon. Layo nilang hilingin ang agarang pagbuo ng Independent Commission para imbestigahan ang flood control projects at paglabas ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng mga sangkot sa issue. Hindi po pwedeng ang pinaka-guilty sila ang nag-iimbestiga. Dapat independent commission. Tama na ang pagnanakaw, tama na ang drama, totoong accountability naman. Sana may kasuhan, sana may makulong. Ayon sa NCRPO, may mga ikinakasang protesta sa EDSA Shrine at sa People Power Monument bilang bahagi ng mga pagkilos bukas at sa Sabado. Sa ngayon po, meron po tayong kabuang 2,250 na pulis na nakahanda para sa seguridad. Kabilang po dito ang Menjola, Batasan, Senado at EDSA Shrine. Hindi naman daw inaasahan ng DILG na mangyayari sa Pilipinas ang karahasan sa mga protesta sa Nepal at Indonesia. Pero handa raw ang DILG at PNP sa anumang mangyayari. People want accountability but not instability. So we will prevent the instability na mangyari. Nasa maximum tolerance kami. We understand that people have grievances and it is nothing to take advantage of. Ngayong inaantabayanan kung sino-sino ang magiging bahagi ng Independent Commission na mag-iimbestiga sa flood control at iba pang infrastructure projects, gumugulong din ang investigasyon ng ibang ahensya. Ang Commission on Audit, ibibigay sa Independent Commission ang special audit report nito sa mga proyekto ng ilang kontraktor na nauna na nilang isinumite sa Ombudsman. Ang BIR may tax fraud audit sa mga pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na top 15 contractors na naka-corner ng flood control projects. Iniimbestigahan din daw ng BIR ang posibleng tax liabilities o di nabayarang buwis ng mga kawani ng DPWH at iba pang kawani na binanggit sa mga pagdinig ng Kamara at Senado. Ang issue ng katiwalian sa bansa, tinututukan din ng mga dayuhang investor na pwede raw magdalawang isip ngayon ayon sa isang ekonomista. Sa ganitong lakas ng ingay na nangyayari sa ating politika ngayon, marami ang magdadalawang isip at mag-hold back
Mag-i-invest ka ba sa ganitong klaseng klima, ganitong klaseng environment? Tingin ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, kung hindi mareresolba ang isyu ng katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno, pwede ring maghinay-hinay ang mga dayuhang institusyon na nagpapautang sa Pilipinas. They're careful also na kung ganitong lumalabas yung pera nila, hindi naman na properly used for the project. Ang pinaka talagang dismaya kami, the staggering amount. So you can imagine how much can be done with those billions of pesos. You could actually build a new city. Una na rito, ipinatigil ni South Korean President Lee Jae-myung ang pagpapautang sa Pilipinas ng 28 billion pesos para sa pagpapatayo ng tulay dahil sa issue ng katiwalian. Pero ayon sa Finance Department, bagamat ang inisyal na pagmumulan dapat ng pondo ay South Korea, noong 2024 pa naghanap ng ibang mapagkukunan matapos di magkasundo sa ilang specification. Sa France na raw nakikipagnegosasyon ng gobyerno kaugnay sa proyekto. Sabi ng mga eksperto, apektado rin ng issue ang buhay ng mga Pilipino, partikular ang mahihirap na nadedehado sa paglustay ng pondo ng bayan. Sa lawak at tindi ng katiwalian na ito, at hindi naman naniniwala ang mga mamamayan na yung mga kontratista lamang ang isip at nakapagpatupad ng mga ganitong proyekto na punong-puno ng katiwalian. Makabubutian nila kung maipapakita ng gobyerno na may mapaparusahan. The PDAP scam, no? At the end of the day, alam din natin na ilan politicians na pinagkulong sa detention. So I take it with this gravity of this flood protection scam. Marami. Hindi lang yung nasa political position, pero dito sa mga government agencies na DPWH. Some of the former or maybe incumbent people working for DPWH, they went to casino na they lost almost 1 billion nga eh. We'll have to do the money trail. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Hindi na umano nakakaalala ng mga kaganapan, lugar, oras o maging miyembro ng kanyang pamilya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakasaad po ito sa apela ng Lead Defense Counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman sa International Criminal Court o ICC na i-adjourn indefinitely ang mga proceeding. Ayon pa kay Attorney Kaufman, hindi umano maproseso ng dating Pangulo kung bakit siya nakadetine. Dahil daw sa kondisyon ni Duterte, wala siyang maitulong sa kanyang depensa. Nakatakda dapat sa September 23 ang confirmation of charges ni Duterte pero ipinagpaliban ito ng ICC. Nahaharap ang dating Pangulo sa reklamong crimes against humanity kaugnay ng kanyang war on drugs. Inilunsad ng Interior Department ang Unified 911 Emergency Hotline System para sa buong bansa. Ang target ngayon ng gobyerno, makarating ang tulong sa loob ng 5 hanggang 8 minuto. Saksi, si JP Soriano. Kasagsagan ng COVID-19 pandemic, nasubok sa Pilipinas ang kahalagahan ng isang mabilis na pagsaklolo sa isang emergency response. Pangkaraniwan ng tunog noon ang sirena ng ambulansya at pulisya. May pandemya o wala, mahalaga ang may matatawagan kapag may emergency. Kung dati 35 local government units o LGU lang ang may sariling emergency hotline numbers, ngayon, iisang numero na lang ang tatawagan sa oras ng emergency sa buong bansa. Ito ang Unified 911 System Call Center. Toll-free o libreng tawagan gamit ang cellphone o landline. Ngayong September 11 o 9/11, formal itong inilunsad ng DILG. Ang Unified 911 System Call Center sa Maynila, masusundan daw ng 7 pang main call center sa iba't iba pang panig ng Pilipinas. Kung saan ka nanggagaling, kung may emergency sa sunog, sa health, sa suspicious activity, flooding, lahat yan, isang number na lang tatawagan. At kung nasaan kayo, pagdating pag full blast na siya, kung ano ang lingwahe nyo sa lugar nyo, ayun rin ang sagot sa inyo.
Sa susunod na 120 days, magkakaroon ng bawat Unified 911 System Call Center ng 240 na aktibong call center agents. Sila ang magdidispatch ng emergency response mula sa PNP, BFP, DILG at iba pang specified response team. Ang target namin is 5 minutes, pero siyempre may mga lugar na mahirap marating. Maraming mga lugar na ganyan. Pero eventually, at full blast, we expect it kung Metro Manila less than 5 minutes, kung provinces mga 8 minutes. Ngayong araw hanggang hapon, nasa 58,000 calls daw ang natanggap ng Unified 911 System Call Center. Pero 60% daw dito, bogus o peking emergency calls. Ang iba, prank o nanloloko lang. Babala ng DILG, may technology na ang Unified 911 System Call Center para ma-detect ang numerong gamit. Kaya itong i-block at hindi pansinin sa mga susunod na tawag. Sa mga nagbo-bogus call dito sa 911, baka pagsisihan niyo yun sa dulo dahil kung kayo may tunay na emergency, baka hindi na kayo puntahan. Hindi na tatanggapin ang tawag niyo. So huwag niyo nang subukan. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Maghahain ng diplomatic protest ng Pilipinas laban sa plano ng China na magtayo ng nature reserve sa Bajo de Masinloc. Saksi, si JP Soriano. Saktong isang buwan na mula nang magbanggaan ang dalawang barko ng China. Habang hinahabol ang barko ng Pilipinas na magdadala ng ayuda sa mga mangingisdang Pinoy sa Bajo de Masinloc. Ang China may ginagawa na namang panibagong hakbang sa lugar. Kahapon inanunsyo ng kanilang state media na inaprubahan ng China State Council ang pagtatatag ng isaan nilang Nature Reserve sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at bahagi ng West Philippine Sea. Ito raw ay para mapanatilian nila ang diversity, stability at sustainability ng lugar. Nagpadala rin ng karagdagang pahayag ang Chinese Embassy sa Pilipinas pero nasa wikang Mandarin at wala pa raw available na English version sa ngayon. Mariing inalmahan ng Foreign Affairs Department ang anilay walang basihang pagtatayo ng nature reserve. The Philippines will be issuing a formal diplomatic protest against this illegitimate and unlawful action by China, as it clearly infringes upon the rights and interests of the Philippines in accordance with international law. The Philippines likewise has the exclusive authority to establish environmental protection areas over its territory and relevant maritime zones. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea, kabilang na ang Bajo de Masinloc dahil bahagi raw ito ng kanilang 9 o 10-dash line historical map. Pero ibinasura na yan ng 2016 Arbitral Tribunal. The Philippines urges China to respect the sovereignty and jurisdiction of the Philippines over Bajo de Masinloc, refrain from enforcing and immediately withdraw its State Council issuance, and comply with its obligations under international law. Ipoprotesta man ng gobyerno ng Pilipinas ang anunsyo ng China na maglalagay sila ng nature reserve sa Bajo de Masinloc, tingin ng isang maritime law expert. Tila paraan ito ng China para mas mapalawak pa ang kanilang kontrol sa Scarborough Shoal na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon pa sa isang maritime affairs expert, kahalintulad sa pagdedeklara halimbawa ng Pilipinas sa Tubataha Reefs Natural Park, paraan niya ito ng China para gawing lehitimo ang pagpigil sa mga mangingisda mula sa Pilipinas at ibang bansa na makapasok sa Scarborough Shoal. Ang pinapalabas nila ngayon ay environment protection. Katawa-katawa na naman yon, no? Kasi sila lang naman ang sumira ng buong bahura na yon. Sakaling meron silang uhulihin sa ating mga tao, ng mga fishermen natin, gagawin nilang basihan yan para siguro dahil dalhin sila sa korte sa China at patawan ng parusa. Cover lang yan para sa isang mas maitim na objective. Sa tingin ng National Security Council, ang galawang ito ng China ay malinaw nilang paghahanda sa kalaunang pananakop sa lugar. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi.
Mga kapuso, bago sa saksi, nagsagawa ng operasyon kontra online gambling ang QCPD, PCSO at DICT sa Quezon City ngayong gabi. Wala nang kaukulang lisensya ang mga inarestong operator. At saksi live, si Jimmy Santos. Jimmy? PIA inaresto ang ilang individual na nasa likod umano ng pag-ooperate ng illegal na online gambling dito sa Quezon City ngayong gabi. Nahuli ng pinagsanib na puwersa ng PCSO, Quezon City Police District at Department of Information and Communications Technology, Cybercrime Investigation and Coordinating Council Center o DICT-CICC. Ang ilang individual na nag-ooperate ng umano'y iligal, walang kaukulang authority at lisensya. Ayon sa PCSO, July 14 nang matapos ang authority to operate ng kanilang dating STL operator. Pero sa kabila ng kawalan ng lisensya at authority to operate, patuloy raw itong nagpapataya online gamit pa raw ang kanilang logo at pangalan. Kaya naman daw lumapit na sila sa DICT-CICC para maaksyonan. Kabilang sa mga nakumpiska ang ilang parapernalya na panaya, cellphones, pera at iba pang gamit na ginagamit sa kanilang operasyon. Malaki raw ang halagang nawawala sa kabanang bayan sa mga ilegal na operasyon tulad ng operasyon ng kanilang nahuli ngayong gabi. Maaring maapektuhan din daw ang mga binibigay na serbisyo ng PCSO tulad ng kanilang binibigay na mga medical assistance sa charity. Pinag-aaralan na ng mga otoridad ang mas malawak pang kaso na isasampa laban sa mga suspect, habang patuloy na pinaalalahanan ng publiko na huwag sumuporta sa mga ganitong ilegal na aktibidad na posibleng magdulot ng malawakang panloloko at pagkasira ng kabuhayan. PIA ayon sa mga naarestong individual, teller lamang daw sila sa mga outlet na inoperate ngayong gabi. At ang pagkakaalam daw nila, nasa proseso na raw ng pagre-renew ng lisensya ang mga may-ari nito. At live sa Quezon City para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.